Patuloy ang paghahanap sa 4 na Pilipino na nawawala sa Myanmar matapos ng magnitude 7.7 na lindol ayon sa Department of Foreign Affairs. Nakatutok si Jonathan Andal. Edsel! Lex! Alexis! Kuha ito sa Myanmar habang hinahanap sa gumuhong gusali ang mag-asawang sina Alexis Gale at Edsel Jess Adalid. Pinaniniwalaan silang natrap sa tinitirhan nilang 12-story building na Sky Villa Condominium na nasa syudad ng Mandalay na pinakamalapit sa epicentro ng magnitude 7.7 na lindol. Teacher Edsel! Lex! Sa bahaging ito, naghahanap ang mga kapwa nila Pinoy dahil nakita nilang nakasabit dito ang brown na jacket na ito ni Alexis. Sa ilalim daw ng sofa na ito, ang kwarto ng mag-asawa na nasa 9th floor ng Tower D. Kagabi, taimtim na nagdasal ang kanilang pamilya sa Bai City sa Negros Oriental para sa kaligtasan nilang dalawa. Nagsindi kami ng kandila na hoping na may milagro na nasalukan sila. Mabubuhay pa rin sila. Hindi ko pa magtanggap sa ngayon eh. Mawawala sila. Pangabi namin yung anak. Ang bait niya, talented, very talented yun. Pero kung ano mang nangyari sa Panginoon na ng bahala, nangangarap kami na buhay pa. Hindi kami sumusuko na sa pag-asa na buhay pa sila. We wanted to ask everybody who can see this video to keep praying that we will be able to receive a miracle for Alex and Edsel, that they are found or they will be found alive. Isa pang Pilipinong nawawala, si Francis Aragon, na nakatira rin sa Sky Villa Condominium sa 6th floor Tower D. Ito raw ngayon ang itsura ng Tower D, batay sa litratong ipinadala sa misis ni Francis. Hindi namin alam kung nasaan siya, kung nakalabas ba siya ng condo o nandun pa rin siya trap. So wala akong idea. Ang gusto ko lang talaga is mahanap siya, makita siya as soon as possible. Bukod kina Francis, Edsel at Alexis, may isa pang Pilipinong nawawala sa Myanmar ayon sa DFA. Actually po, ang huling detalye, 4 ang unaccounted for. Lahat ng Myanmar na to, itong mga nasa Yangon, nasa Naypyidaw, nasa malapit sa Mandalay, kung saan may nawawalang mga professionals yan, usually mga teacher, mga office workers, no? Ayon sa kanilang pamilya, pumunta ng Myanmar ang 3 Pilipinong nawawala para magturo sa isang international school doon. Sabi ng Office of Civil Defense, naghahanda na silang magpalipad sa Myanmar ng 114 na mga tauhan sa April 1 na tatagal doon ng 2 linggo para sa humanitarian aid. Gusto ng mga kaanak ng mga nawawala na makasama papunta sa Myanmar. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Kumusta na kaya si Ashley Ortega matapos maging first evictee sa PBB Celebrity Collab Edition? May chika si Aubrey Carampel. Naging madamdamin ang pamamaalam ng kapuso at kapamilya duo na sina Ashley Ortega at AC Bonifacio sa bahay ni Kuya. Sila ang first evictee sa PBB Celebrity Collab Edition. Hanggang kaninang tanghali, emosyonal pa rin si Ashley nang salubungin ng kanyang kapatid na si Alessa nang makalabas mula sa pagkaka-hotel arrest matapos ma-evict kagabi. Ngayon hindi pa nagsisink in lahat sa akin, pero syempre nabigla ako. Medyo nasad ako, pero syempre at the end of the day, parang kailangan kong tanggapin that this is a game. Pero whatever inside the house naman, I'm gonna cherish everything. Laban lang. Kailangan pa raw niya ng oras para iproseso ang mga nangyari sa halo-halong emosyon na naramdaman niya sa loob ng 3 linggong pananatili sa loob ng bahay ni Kuya. Sa tagal ko sa industriya, first time ko lang talaga maging vulnerable ng ganun sa harapan ng maraming tao. So, medyo feel ko I'm a changed person. Medyo hindi ko alam ano. Life-changing yung nangyari sa'yo. Sobra, Miss Aubrey. Sobrang life-changing niya to the point na hanggang ngayon medyo sabaw pa rin ako at medyo hindi pa rin nakakasink in lahat na nangyayari. Natatakot din ako. Alumin ko ano nangyayari dito sa outside world. Pero syempre, I'm grateful and I'm happy Alisa's here, my sister.
ang isa raw sa kanyang ipinagpapasalamat na bigyan sila ng pagkakataong magkaroon muli ng komunikasyon ng ina na 3 taon na niyang hindi nakikita at nakakausap. Bago lumabas ng bahay, nakatanggap si Ashley ng isang sulat mula sa kanyang ina. Dear Ashley, matagal na kitang pinatawad. Matagal na rin akong nag-aantay sa'yo. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Kung may positibong naidulot nga raw ang kanyang eviction, yun ay makikita niyang muli ang kanyang mga mahal sa buhay, kabilang ang kanyang ina. Nagpasalamat si Ash sa kanyang supporters, kanyang duo na si AC at housemates. I appreciate each and every one of you sa lahat talaga ng nagmahal sa akin. Hindi ko pa kasi alam kung sino man na pero thank you. And sana patuloy niyo pong suportahan yung PBB kasi yung mga housemates ko doon, lahat sila matatapang, lahat sila mababait. I realized na they're all different pero yung pagsasama namin doon was really strong. Ang boyfriend ni Ashley at isa sa PBB hosts na si Mavi Legaspi, very proud daw kay Ashley at masaya siyang mas nakilala siya ng mas maraming tao. Paglabas ni na Ashley at AC, pumasok naman as a house guest ang sparkle artist na si Michelle D. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Ang Rodrigo Roa Duterte. Pinakawalan na ang isa sa 20 Pinoy na inaresto sa Qatar matapos mag-rally doon bilang pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa The Hague, Netherlands, 3 araw nang ipinagdiriwang ng mga taga-suporta ng dating Pangulo ang kanyang kaarawan. Live mula sa The Hague, nakatutok si Mariz Zumali. Mariz. Ivan, tuloy-tuloy nga ang selebrasyon ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte dito sa harapan ng Scheveningen Prison. Makikita nyo sa aking likuran, may mga mangilan-ngilan na lamang na mga taga-suporta pero dumarating pa rin sila dito sa harapan ng detention facility para makiisa sa dating Pangulo. Muling pinuno ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang harapan ng Scheveningen Prison para ipagdiwang pa rin ang kanyang kaarawan. Dumating muli sina Senador Robin Padilla at Attorney Harry Roque. May grupo naman nagmarcha habang ang iba nag-motorcade mula International Criminal Court papunta sa Philippine Embassy at International Gay Monument. Samantala, pinakawalan na ng Qatar Police ang isa sa 20 Pilipino na naaresto matapos magtipon-tipon noong Biyernes bilang suporta sa dating Pangulo. Napayagan na makausap sila. Kasi ang political rallies, 3 years imprisonment yan, no? Kung magkakaroon ng charges laban sa kanila at imbis na pakawalan, bibigyan natin ng abogado. Nagpaalala rin ang DFA sa mga Pilipino roon na sundin ang batas sa Qatar kung saan bawal ang lahat ng klase ng political rally. Nang tanungin si Attorney Harry Roque tungkol dito, we're appealing to the Qatari authorities. The state of Qatar has always been a very good friend of President Rodrigo Roa Duterte. We're appealing to you to understand the sentiments of our countrymen. Ivan, dahil nga of course, may mga pagtitipon ay panay o regular yung pagpunta rito ng Dutch Police para siguruhin ang kaayusan ng pagtitipong ito. At dahil naman na linggo ngayon o Sunday, Family Day, ay inasahan ang muling pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa kanyang ama dito sa detention facility. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Mariz Zumali. Kinuwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang bilang ng ebidensya kaugnay sa umunoy sistematiko at malawakang patayan sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero may sagot ang isa sa mga abogado ng mga biktima ng extrajudicial killing. So how can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? We have 181 pieces of evidence and we don't even have 50 victims. This is 43 counts of murder, not even 50. So where is the system there of killing thousands? No, you don't. No, sorry. Bobo yung abogado nila.
Inaayahan ko si VP Sara na dumulog at humarap sa ICC mismo at sabihin niya yung ganyang argumento. Tingnan natin kung pakikinggan siya.